Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika-10 araw sa buwan ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes. Sinabi ng Pag-asa na inaasahan na magkakaroon ng bagyong mamumuo o sama ng panahong mamumuo sa Philippine Area of Responsibility o papasok ng PAR sa loob ng ilang araw mula December 16 hanggang December 22. Batay sa Typhoon Cyclone Threat Potential Forecast na ilabas ng Pag-asa, ang bagyo ay pwede raw makaapekto sa Kabisayan at Southern Luzon. Pero sa kasalukuyan, walang namomonitor na tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Pag-asa sa forecast period ng December 9 hanggang December 15. Pero inaasahan sa ikalawang linggo, December 16 hanggang December 22. Ang tropical cyclone-like vortex ay pwede raw mag-develop malapit sa southern part ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon may maliit ang tsansang mamuo ang bagong tropical cyclone o bagyo. Kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang bagyong ito papangalan ng Kerubin. At ito ang maitatalang pang 17th na typhoon na makakaapekto sa bansa sa taong ito. Matatandaan na at least 6 na bagyo ang sunod-sunod na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa huling bahagi ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre na naging dahilan ng malawakang pagkasira sa halos magkakaparehong lugar na dinaanan ng 6 na sunod-sunod na bagyo. Sinabi ng Pag-asa na sa ngayon may 3 weather systems ang nakakaapekto sa bansa, pero hindi nila inaasahan na sa kasunod na 4 na araw may mamumuong sama ng panahon. Dagdag ng Pag-asa ng Northeast Monsoon o Amihan ang siyang nagdadala ng pag-ulan sa Northern Luzon, samantalang ang shear line ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at ang Intertropical Convergence Zone naman ang nakakaapekto sa Mindanao, Palawan at sa Kabisayaan. Sa report pa rin ng Pag-asa, nabatay sa pinakauling satellite report, ang mga pag-ulan ay mararanasan sa malaking bahagi ngayon ng Southern Luzon. Ito ay dahil sa shear line o pagsasanib ng mainit na hangin mula sa karagatan ng Pasipiko at hangin na malamig mula naman sa northern part ng Pilipinas. Samantala ang Northeast Monsoon naman o Amihan ang siyang nakakaapekto sa Cagayan Valley at sa Cordillera Administrative Region. Sa Palawan naman, sa Visayas at sa Mindanao, Intertropical Convergence Zone ang nagdadala ng pag-ulan. Ang ITCC din ang nagdadala ng pag-uulap sa Southern Philippine Area, kaya may mahinang mga pag-ulan. Sinabi ng Pag-asa na nakataas pa rin ng yellow warning o moderate to heavy rains ng hanggang 100 mm ng pag-ulan ang inaasahan sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Marinduque, Oriental Mindoro at Palawan sa susunod na 24 oras. Samantala, may mga localized suspension ng classes na ipinatupad kahapon sa ilang lugar ng Albay. Matapos naman na makaranas ang malakas na pag-ulan sa lalawigan ng Albay at umapaw ang tubig sa ilang mga ilog sa nasabing lalawigan.